Shalom sa inyong lahat. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, titingnan natin ang isang makapangyarihang sipi mula kay Shaliach Shaul, si Apostol Pablo. Sa Kenos Corinto, Kabanata 6, hihimayin natin ang mga talata 9 hanggang 11 para maunawaan kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging nakabukod para sa kaharian ng Diyos. Nagbigay dito si Shaul ng isang mabigat na listahan. Binanggit niya ang mga nakikisali sa sexual na imoralidad, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kasakiman at paglalasing. Noong unang siglo, ang Korinto ay itinuturing na lungsod ng kasalanan ng Imperyong Romano. Sa pananaw ng mga Judyo, ang mga ito ay hindi lamang masamang bisyo. Ito ay cheat o ang hindi pag-abot sa pamantayan ng kabanalan ng Diyos. Nagbabala si Shaul na ang mga namumuhay sa ganitong paraan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ngunit pansinin ang babala, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Sa kaisipang Hebreo, ang puso ay madaling madaya. Hindi natin maaaring sabihing sinusunod natin ang Diyos ng Israel habang pilit nating niyayakap ang mga bagay na naghihiwalay sa atin sa Kanya. Ngunit narito ang kagandahan. Sinasabi sa talata 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Ito ang pinakapuso ng pag-asang mesayanik. Ang iyong nakaraan ay hindi kailangang maging iyong kinabukasan. Sa aming tradisyon, tinatawag namin itong teshuvah, pagsisisi o sa literal na kahulugan, ang pagbabalik sa Diyos. Ang mga taga-Korinto ay hindi lamang basta huminto sa paggawa ng masama. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pagkatao. Sila ay nilinis at ibinukod para sa Diyos. Hindi lamang ito isang self-help program. Ito ay isang espiritual na muling pagsilang. Gumamit si Shaul ng 3 partikular na termino. Nilinis. Isipin ang mikvah, ang ritual na paglilinis sa tubig. Kayo ay hinugasan mula sa karumihan ng kasalanan. Ibinukod, pinabanal. Kayo ay kadosh na, banal. Gaya ng mga kagamitan sa templo, ang inyong buhay ay nakalaan na lamang para sa gamit ng Diyos. Inaring ganap. Nangyayari ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Yeshua, ang Mesiyas, at ng Ruach HaKodesh, ang banal na espiritu. Hindi kayo matuwid dahil kayo ay perpekto. Matuwid kayo dahil ang espiritu ng Diyos ay nananahan na sa inyong templo at binago ang inyong katayuan sa harap ng Ama. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na lumakad sa inyong bagong pagkatao ngayong araw. Naway maramdaman ninyo ang naglilinis na kapangyarihan ni Yeshua sa bawat aspeto ng inyong buhay. Magpakatatag kayo. Ang dati ay lumipas na at ang bago ay dumating na. Ako si Rabbi Rich at ikaliligaya ko kung sasamahan ninyo ako sa ating susunod na pag-aaral habang ipinagpapatuloy natin ang kamanghamanghang sulat na ito. Shalom at pagpapala sa inyong lahat.